Chapter 10. Hindi ko namalayan ang muling pagbalik namin ng kama. Pareho na kaming hubot-hubad at abala sa pagdama ng init ng katawan ng bawat isa. Bawat haplos na pinapakawalan sa katawan ko ni Ryder ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti sa buong pagkatao ko. Ramdam sa bawat galaw namin ang pananabik sa isa't isa. Hindi ko namalayan na napapaungol ako habang malaya nitong dinadama ang magkabilaan kong bundok. Nakakabaliw ang ginagawa nitong pagsamba sa katawan ko. Pakiramdam ko may gustong abutin ang katawan ko na tanging si Ryder lamang ang makakagawa noon. Malaki pa rin ang epekto niya sa akin at hindi pwedeng ikaila iyon ng sarili kong katawan. Mahal na mahal ko siya at gustuhin ko man na mabuo kaming muli pero tumutol na ang isipan ko sa ideyang iyon. Takot na din ang puso kong sumugal. I love you, Ashley. Magsimula tayo ulit. Bulong nito sa punong tainga ko. Muling bumalik ang halik nito sa labi ko patungo sa punong tainga ko. Napakurap ang aking mga mata at muling nanambalik sa isipan ko ang mga nangyari sa amin noon. Ang masakit na pinagdaanan ko sa mga kamay nito kaya wala sa sariling naitulak ko ito na siyang dahilan ng pagkakaalis niya sa pagkadaigan sa akin. Agad kong hinablat ang kumot at tinakpan ang kahuberan ko pagkatapos ay agad na sumalubong sa paningin ko ang naiinis na mukha ni Ryder. Ashley, come on. May balak ka bang paakitin ang puson ko? Wika nito sa galit na boses. Halata sa ekspresyon ng mukha nito na nabitin talaga. Pero wala na akong pakialam pa doon. Hindi tama ang ginagawa namin. Hindi pwede. Sorry, isang malaking pagkakamali ang ginagawa natin, Ryder. Matagal na tayong wala at hindi pwedeng mangyari sa atin ang ganitong bagay. Sagot ko sabay sa bunot sa buhok ko. Iniwas ko pa ang paningin ko sa hubad nitong katawan. Malakas itong napabuntong hininga at akmang muling lalapit sa akin at hahawakan ako pero tinabig ko ang kanyang kamay. Kung gusto mong makasama ng matagal ang anak natin, huwag mo nang ipilit pa ang gusto mo, Ryder. Nandito ako sa bahay na ito dahil kay Charles, wika ko sa seryosong boses. Pero sa kaloob-looban ng puso ko dinadaga ako ng kaba. Kaunti na lang talaga at tuluyan na naman akong mahulog sa mga kamay ni Ryder. Ash, mag-asawa pa rin tayo. Bakit ba napakahirap sa iyo ang kalimutan lahat ng mga kasalanan ko? Wika ni Ryder habang nakakuyom ang kamao. Bakas sa mukha nito ang hindi mailabas na inis. Napayuko ako. Iwan mo na ako dito sa kwarto, Ryder. Gusto kong mapag-isa, sagot ko dito sa malamig na boses. Tinitigan ako nito bago hinagilap ang mga damit niya na nagkalat sa bawat sulok ng kwarto. Hindi ko na ito tiningnan pang muli hanggang sa makalabas na ng kwarto. Agad na nagunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Aaminin ko, gusto ng katawan ko ang mga nangyari sa amin kanina. Hinahanap ng katawan ko ang init ng halik nito. Pero sa tuwing samasagi sa isip ko ang mga kawalang hiyaan na nagawa niya sa akin noon hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding takot. Paano kung magkamali ulit ako? Paano kung muli akong magtiwala sa kanya at muli din masaktan? Hanggat maari ayaw ko ng sumugal pa. Mas gusto ko ang ganitong buhay, masaya kasama si Charles. Alam kong kapag muli akong makisama kay Ryder, may tendency na muli akong masasaktan. Walang kasiguraduhan kung magbabago ba talaga siya. Hindi din ako sigurado kung magiging masaya ba kami. Hanggang may takot sa puso ko alam kong hindi mapapanatag ang pagsasama namin. Mahirap nang ibalik ang tiwala na tuluyan ng nasira. Lilipas din ang lahat at matatanggap din namin pareho na hindi na kami para sa isa't isa. Siguro nga, itutuloy ko na lang ang pagbalik namin ng Japan. Sa lugar na iyon, magiging malaya ako. Hindi lang sa anino ni Ryder, kundi pati na din kay Lorenzo. Oo, tama, pati kay Lorenzo. Hindi ko maatim na makita siyang nasasaktan dahil sa akin. Napakabuti niyang tao at wala akong karapatan para saktan ang damdamin niya. Hanggat may panahon pa, tuluyan ko na din siyang lalayuan. Mahirap man talikuran ang pagkakaibigan namin wala na akong magagawa pa. Ayaw ko na ng sakit ng ulo. Ayaw ko nang muling umiyak. Isa pa napakabait ni Lorenzo sa amin at tiyak na siya ang unang masasaktan kapag malaman niyang nakipagbalikan ako kay Ryder. Kaya tama lang ang gagawin kong pag-iwas sa kanya. Hindi man siya maalis sa puso ko, pipilitin ko siyang iwasan sa abot ng aking makakaya. Dahan-dahan akong bumangon ng kama habang nakabalot pa rin sa katawan ko ang kumot na nagtatakip sa aking kahabdan.
Pagkatapos ay naglakad ako patungong pintuan at agad itong inilock. Baka bumalik pa si Ryder at tuluyan na akong mahulog sa kanya. Simula ngayon, iiwasan ko nang magsolo kaming dalawa. Baka sa susunod hindi ko kaya pang pigilan ang aking sarili. Baka tuluyan na akong ipagkanulo ng sarili kong katawan at pagsisisihan ko lang ang lahat. Tama na ang isang beses na naranasan ko ang impyerno sa mga kamay nito. Tama na ang minsan ko siyang iniyakan. Tama na ang nag-iisang si Charles sa buhay ko. Agad akong naglakad patungong CR para maglinis ng katawan. Tinanggal ko ang nakabalabal na kumot na tumatakip sa kahabdan ko at pinagmasdan ang aking sarili sa tapat ng salamin. May mga naiwan na kiss mark sa balat ko si Ryder. Malungkot akong napangiti habang hinahaplos iyon. Ipinapangako ko sa akin sarili, ito na ang last na sesayad ang labi niya sa balat ko. Hindi na mauulit pa ang lahat. Kailangan kong manindigan sa ngayon para sa katahimikan naming lahat. Agad kong binuksan ang shower para maligo. Umaasa akong sa pamamagitan nito matutulungan ng tubig mula sa shower na mawala ang init ng katawan ko na sumiklab sa piling ni Ryder. Gusto kong makalimutan kung paano niya sambahin ang katawan ko kanina. Pakiramdam ko nanlalagkit ang balat ko dahil sa mga naiwan na laway ni Ryder. Pipilitin kong kalimutan ang mga nangyari ngayon, lisipin ko na lang na isang magandang panaginip ang lahat. Nanlilisik ang aking mga mata habang naglalakad pabalik ng kwarto ko. Hindi ko akalain na tatanggihan ako ni Ashley. Kung alam niya lang kung gaano ko siya gustong angkinan. Kung gaanong gusto kong madama ang katawan niya. Pero bakit patuloy niya pa rin akong tinatanggihan? Wala na ba talaga akong halaga sa kanya? Tuluyan na bang inagaw ni Lorenzo ang puso niya sa akin? Agad kong binuksan ang pintuan ng kwarto at mabilis na pumasok. Pabalibag ko itong isinara at pinaghahadyas lahat ng mahawakan ko dito sa loob ng kwarto dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Walang sino man ang makakarinig kung magwala man ako ngayon dito dahil soundproof ang kwartong ito. Nagwala ako ng nagwala para maibsan lahat ng galit na nararamdaman ko. Hindi ko kayang nakikita na tuluyan ng lumalayo sa akin si Ashley. Lalong hindi ako makakapayag kung sakaling si Lorenzo na ang nagmamay-ari ng puso nito. Akin lang siya. Akin lang dapat ang asawa ko. Nang mapagod sa pagwawala ay para akong hapong-hapo na umupo ng kama. Nanginginig ang buong kalamnan ko sa galit na nararamdaman. Pero kailangan kong itago ang galit ko kay Lola dahil alam kong mag-aalala siya sa akin. Isa pa ayaw kong makita ako ng anak ko sa ganitong sitwasyon. Ayaw kong pati ito ay katakutan ako. Wala naman akong ibang hangad sa ngayon kundi muling mabuo kami. Ang pamilya namin ni Ashley. Pero bakit napakatigas niya? Hindi pa ba sapat ang ilang beses na pagbanggit ng katagang pagmamahal dito para maalis ang sakit na nararamdaman ng puso niya? Ano ba talaga ang dapat kong gawin para muli siyang maging akin? Nakakapagod ang ganitong klaseng buhay. Walang kasiguraduhan kung magiging masaya ba ako. Aminado naman akong kasalanan ko ang lahat at handa akong magbago para lang sa kanila. Wala na akong balak pang tumingin sa ibang babae. Gusto kong ibuhos lahat ng oras ko sa kanilang dalawa ni Charles. Ano ba ang dapat gawin para muling bumalik ang tiwala niya? Hindi ko na malayan ang pagtulo ng luha ko sa aking mga mata. Oo, lalaki ako at kahit kailan wala pa akong iniyakang babae maliban kay Ashley. Ang babaeng ang akala ko noon ay katawan niya lang ang habol ko. Pero bakit ang sakit ng nararamdaman ko sa isiping tuluyan ng naaga ng iba ang buo niyang pagkatao? Natigilan ako sa pagmuni-muni nang marinig kong may kumakatok sa pintuan ng kwarto. Agad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata nang marinig ko ang boses ni Lola Agatha. Inilibot ko pa ang paningin ko sa loob ng kwarto at nagkalat ang mga gamit. Alam kong mag-aalala si Lola kapag makita niya ang sitwasyon ko. Pero hindi naman pwedeng hindi ko siya pagbuksan ng pintuan. Baka kung ano ang isipin nito at mag-alala sa akin. Kaya kahit nais kong mapag-isa muna wala na akong nagawa pa kundi ihakbang ang aking mga paa patungong pintuan. Dahan-dahan ko itong binuksan at agad na tumaampad sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Lola Agatha. Mukhang masaya ito sa presensya ni Charles at Ashley. Agad na nabura ang masayang ngiti sa labi nito nang matitigan ako, may problema ka ba Iho? Nag-aalala nitong taong. Tipid akong ngumiti. Ayos lang la. Masakit lang po ang ulo ko, matamlay kong sagot at pilit akong nagpakawala ng ngiti.
Pero alam kong hindi ito naniniwala sa klase ng pagkakatitig niya. Kilalang kilala ako ni Lola Agatha mula ulo hanggang paa. Siya ang nagpalaki sa akin kaya alam kong nararamdaman nito ang nararamdaman ko ngayon. Tanging masayang boses ni Lola Agatha ang nangingibabaw habang kumakain kami ng breakfast dito sa dining area. Pareho kaming tahimik ni Ryder habang pinapakiramdaman ang isa't isa. Nararamdaman ko ang galit sa mga mata nito sa tuwing tumitingin sa akin. Hindi ko na lang pinapansin bagkus tahimik lang akong nakikinig sa kwento ni Lola Agatha. Alam niyo bang masayang-masaya ako sa inyong pagbabalik dito, Ashley? Sana ito na lang kayo para naman magkaroon uli ng kulay ang bahay na ito. Narinig kong wika ni Lola Agatha. Pilit akong nagpakawala ng ngiti habang umiinom ng kape. Wala akong ganang kumain pero kailangan ko pa rin sumabay sa kanila bilang pagbibigay ng respeto. Kailangan ko din asikasuhin si Charles. Pasensya na po kayo Lola Agatha. Pero kailangan po naming bumalik ng Japan, sagot ko. Buo na ang desisyon ko sa ganitong bagay. Sa dinami-dami ng nangyari sa maikling panahon na pananatili namin dito sa Pilipinas, wala na akong balak pang magtagal dito. Hinahanap ng isipan ko ang tahimik na pamumuhay namin sa Japan agad kong napansin ang pagtigil ni Lola Agatha sa pagkain. Ibinaba nito ang hawak na kutsara at tinidor tsaka ako tinitigan. Hindi ka na ba talaga papihil pa Ash? Baka naman pwede pang magbago ang isip mo, sagot nito. Napayuko ako. Nakaramdam ako ng guilt nang muling titigan ang malungkot na mukha ni Lola Agatha. Pero wala na akong magagawa pa. Pakiramdam ko kapag magtagal pa kami dito sa Pilipinas, lalong magiging magulo ang lahat. Ang gusto ko lang naman mamuhay ng tahimik at payapa at sa Japan ko lang iyon matatagpuan. May stable job ako doon at kayang-kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan ni Charles. Sorry po, pero buo na ang desisyon ko, mahina kong wika. Agad kong napansin ang pagtitig sa akin ni Ryder. Bakas dito ang hindi maisatinig na galit at kitang-kita ko ang paghigpit ng paghawak nito sa kanyang kutsara. Hindi ko ito pinansin at itinon ang aking tingin sa tasa na may lamang kape. Don't worry la, pwede pa naman siguro magbago ang isip ni Ashley. Hindi pa namin napag-uusapan ng maayos ang tungkol sa bagay na ito. Mahinanahong wika ni Ryder. Malungkot na tumanggo si Lola Agatha habang palaipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Ryder. Hindi na din ako kumibo pa hanggang natapos ang agahan na iyon. Pwede ko bang makasama pa ng matagal ang apo ko ngayong umaga? Tiyak na mamimiss ko siya. Kapag kuwan ay wika ni Lola Agatha. Balak ko na sanang magpaalam na at babalik na kami ng kondo pero dahil napansin ko pa rin ang lungkot sa mga mata nito pumayag na din ako. Pwede na siguro ang 2 oras na paghihintay. Agad na hinawakan ni Lola Agatha si Charles sa kamay at niyaya patungong garden. Naiwan naman kaming dalawa ni Ryder at hindi ko alam kung paano aasta sa harap nito. Bakas pa rin sa mga mata nito ang galit kaya hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga, huwag mo nang bigyan ng false hope si Lola Agatha. Walang makakapigi sa aming pagbabalik ng Japan, basag ko sa katahimikan na namagitan sa aming dalawa. Napansin ko pa ang pagkayam ng kamao nito kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Bakit pa? Kung tutuusin kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan yung mag-ina Ash. Ano pa ba ang kulang para lang manatili ka dito sa bahay? Ano pa ang dapat kong gawin para makalimutan mo ang sakit na ibinigay ko sa iyo noon? Bakas ang panggigil sa boses ni Ryder na wika nito. Hindi ko kailangan ng pera mo para muling magpaalipin sa iyo Ryder. Kaya kong magtrabaho para kumita at buhayin ang anak natin. Actually, wala ka namang dapat gawin eh. Wala kang dapat patunayan sa akin dahil noon pa man alam ko na ang kakayahan mo. Pero kung gusto mo talagang tuluyan akong makalimot hayaan mo muna ako ngayon. Hayaan mo na ang panahon ang magdesisyon kung para ba talaga tayo sa isa't isa. Seryoso kong sagot. That's bullshit Ash. Matagal na panahon na pinag-Kate mo sa akin ang tungkol kay Charles. Sa palagay mo ba kaya kong tanggapin lahat ng sinasabi mo ngayon? No. Ayaw kong muli kayong lumayo sa akin. Hindi ko na kayang maghintay pa ng another years para muli ko kayong makita. Wika nito. Natigilan ako. Kitang-kita ko ang pinaghalong galit at pagsusumamo sa mga mata ni Ryder kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa dito. Aminado ako sa mga pagkakasalang nagawa ko sa iyo Ash.
Pero hindi pa ba sapat ang paulit-ulit na paghingi ko ng tawad sa iyo? Bakit ang hirap ang tigas ng puso mo? Himutok na wika nito. Isipin mo na kung ano ang gusto mong isipin, Ryder. Pero buo na ang desisyon ko at hindi ako mapipigilan ng kahit sino. Babalik kami ng Japan sa ayaw at gusto niyo. Inis kong sagot dito. Padabog akong tumayo at naglakad palabas ng dining room para sundan sila Charles at Lola Agatha. Isipin mo na kung ano ang gusto mong isipin, Ryder. Pero buo na ang desisyon ko at hindi ako mapipigilan ng kahit sino. Babalik kami ng Japan sa ayaw at gusto niyo. Inis kong sagot dito. Padabog akong tumayo at naglakad palabas ng dining room para sundan sila Charles at Lola Agatha. Ngayon ko lang napatunayan na tuluyan ang nawala ang pagtingin mo sa akin, Ash. Ang bilis mo naman akong palitan sa puso mo. Tuluyan ka nang ang naaga sa akin ng gago kong kaibigan. Wika nito na halata ang paghihinagpi sa boses. Isinali na naman niya sa usapan si Lorenzo. Hindi ko ito pinansin bagkus tuluyan na akong naglakad palayo dito. Agad kong hinanap si Charles sa garden at nang mapansin ko na nasa gilid ng pool ito kasama si Lola Agatha agad ko silang nilapitan. Charles, let's go. Wika ko. Sabay pa silang lumingon ni Lola Agatha sa akin. Agad kong napansin ang pagtutol sa mga mata ni Lola Agatha pero hindi ko iyon pinansin. Bagkus pilit akong nagpakawala ng ngiti. Sorry po, La. Bibisita na lang ulit kami kapag may time. May pupuntahan pa kasi kami ni Charles. Nagpapakumbaba kong imporma dito. Alanganin itong napatango habang napapansin ko ang bahagyang pagtulo ng luha sa mga mata. Hindi ka na nga talaga pipihil pa, Ash. Kung ganoon wala na akong magagawa pa kundi hayaan ka. Hihintayin ko ang muli niyong pagbabalik. Malungkot nitong wika habang may luha na tumutulo sa mga mata nito. Sorry po, La, wika ko dito at hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili na yakapin ito. Agad na yumugyog ang balikat nito palatandaan ng pag-iyak kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na maluha na din. Sorry, La, sorry po. Pabulong kong wika dito. Naramdaman ko naman ang paghaplos nito sa likod ko kaya napahagulhol ako. Naiintindihan ko, iha. Lagi mong tandaan, wala akong kahit na galit na nararamdaman sa iyo sa kung anumang desisyon ang gusto mong gawin ngayon. Magkikita pa naman tayo, diba? Wika nito. Agad akong tumanggo. Syempre naman po. Lagi po namin kayong dadalawin. Salamat po sa lahat ng kabutihan, La. Wika ko kasabay ng pagkalas dito. Tipid itong ngumiti at hinalikan pa ako sa pisngi. Pagkatapos binalingan pa nito si Charles at hinalikan din sa mukha. Magpakabait ka, apo. Lagi kang sumunod sa utos ng mama mo. Bilin pa nito kay Charles na siyang nagpaiyak lalo sa akin. Agad kong pinunasan ang luha sa aking mukha nang mapansin kong nakatingin sa gawin namin si Ryder. Nakatayo ito sa harap ng pintuan ng bahay at kitang-kita ko kung gaano ito kalungkot. Syempre naman pula. Basta magkikita pa tayo. Babalik kami ni Mommy dito. Sagot naman ni Charles sa kanyang lola. Pagkatapos ay humawak na ito sa aking kamay at sabay na kaming humakbang papuntang gate. Hindi ko nanilingan pa si Lola Agatha dahil sa tuwing nakikita ko itong umiiyak, lalo akong inuusig ng konsensya. Pagkalabas ng gate sakto naman na may dumaang taxi kaya agad ko iyong pinara at sumakay kaming mag-ina. Agad kaming nakarating ng kondo. Nagpasalamat ako dahil tahimik lang si Charles sa buong biyahe namin. Hindi ito kumikibo at nagiging abala siya sa kanyang hawak na gadget. Agad ko naman hinagilap ang sarili kong cellphone. Pagkatapos ay agad kong tinawagan ang airline company kung saan kami nakabook ng tiket sa aming pagbabalik ng Japan. Gusto kong i-rebook yun at kumuha ng mas maagang flight para makaalis na at makaiwas sa lahat ng problema. Ayaw ko na dito sa Pilipinas. Ilang araw din akong walang ganang magtrabaho. Wala akong choice kundi ang pumasok ngayon kahit mabigat ang kalooban ko sa nagiging takbo ng relasyon namin ni Ashley. Mahirap man tanggapin ang lahat pero wala akong magagawa kundi ituloy ang buhay at asikasuhin ang opisina dahil walang sino man ang pwede gumawa nito kundi ako lang. Maraming nakabinbin na trabaho at kabi-kabilaan din ang mga meetings ko kaya naman kahit na gusto kong pagtuunan ng pansin si Ashley at ang anak namin kailangan kong hatiin ang oras sa pagitan nilang dalawa. Natigil ako sa ginagawa ko sa harap ng computer nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan. Iniangat ko ang aking mga mata at napansin ko ang pagpasok ng secretary ko.
Sir, pasensya na po sa abala. May gusto po kasing kumausap sa inyo ngayon. Urgent daw po at ilang araw na sayang pabalik-balik dito sa opisina. Wika ni Mrs. Andres, halos 1 taon pa lang ito sa akin pero maayos naman magtrabaho. Napabuntong hininga ako bago ko ito sinagot. Sa dami ng trabaho na nakatambak sa harap ko wala akong time na humarap sa mga bisibisita na iyan. Gayunpaman wala na akong choice pa kundi pagbigyan ng kung sino man ang naghihintay sa akin sa labas. Sige, papasukin mo siya. Pero next time kapag wala sa appointment list ko huwag na huwag kayong mag-entertain ng bisita, sagot ko. Papasensya na po sir. Masyado po kasing makulit at ilang araw na din siyang nakikiusap. Magkakilala naman daw po kayo kaya lang nakalimutan niya daw kung saan kayo ngayon nakatira, sagot nito. Hindi ko naman mapigilan na kumunat ang noo ko. Dating kakilala ang naghahanap sa akin. Sino? Okay, sagot ko na hindi maiwasan ang magtaka. Tumango naman si Mrs. Andres at agad na lumabas ng opisina. Wala pang 2 minuto pumasok ito at nakasunod na dito ang taong kilalang kilala ko. Hindi ko akalain na may gana pa itong magpakita sa akin sa kabila ng mga kasalanan na nagawa niya. Ryder, kumusta ka? Nakangiti nitong wika. Bakas sa mukha nito ang kaba. Agad akong napatayo nang masilayan ko si Ingrid. Hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang taon na pagtakas nito dahil sa kasalanan na nagawa niya noon kay Lola Agatha may gana itong magpakita sa akin ngayon. Ipinahanap ko ito noon nang malaman ko na siya may kasalanan. Pero mabilis itong nakatakas at balita ko ng ibang bansa na. Simula noon hindi na ito nagpakita pa sa akin. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong dito. Nakangiti itong lumapit sa akin at aktong hahawakan ako ng tinabig ko ang kamay nito. Nahintakutan itong napaatras. I just want to say sorry sa mga nangyari noon. Ryder, maniwala ka sa akin, pinagsisisihan ko ang lahat. Naiiyak na sagot nito. Napailing ako. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang iniwan mo sa buhay ko Ingrid? Bakit ka pa nagpakita? Ano ang kailangan mo? Asak ko dito. Napakurap ito pagkatapos ay agad tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong malaki ang kasalanan ko Ryder. Kaya nga pansamantala akong lumayo dahil hiyang-hiya ako sa sarili ko sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo noon. Patawarin mo ako kung ngayon lang ulit ako nagpakita. Gusto ko din kasi makapag-isip at pagsisihan ang mga kasalanan ko. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya ang pagkahulog ni Lola noon sa hagdan. Masyado lang masakit sa akin isipin na wala na akong halaga sa iyo. Umiiyak na wika nito. Naikuyong ko ang aking kamao. Bumalik ako para pagbayaran lahat ng mga kasalanan ko. Nagtago ako oo dahil sa takot. Pero Ryder, nagawa ko lang naman iyon dahil sa matinding pagmamahal ko sa iyo. Alam natin pareho na noon pa man ayaw na sa akin ni Lola Agatha. I'm sorry, hindi ko sinasadya ang lahat. Wika nito at saba hawak sa mga kamay ko. Hindi ko naman alam kung ano ang mararamdaman ko ngayon. Umalis ka na, sagot ko dito. Pumiksi pa ako para mabitawan nito ang kamay ko na hawak nito. Lalo naman itong napahagulhol ng iyak. Ryder, please pakinggan mo ako. Kung kinakailangan na lumuhad ako ngayon sa harap mo para mapatawad ang mga kasalanan kong nagawa gagawin ko. Masyado na akong pinapahirapan ng sarili kong konsensya. Hindi ko na kaya pang magtago. Wika nito, masama ko itong tinitigan. Walang kapatawaran ang pagsira mo sa pamilya ko Ingrid. Get out. Malakas ang boses ko na sagot dito. Alam kong mahirap kalimutan ang mga nagawa kong kasalanan. Pero maniwala ka man o hindi, mula noon hanggang ngayon, hindi ka nawala sa puso ko Ryder. Nagpasya akong bumalik dito sa Pilipinas dahil umaasa ako na madudugtungan pa ang pagmamahalan natin noon, sagot nito. Hindi ko maiwasan na mapangisi. Talaga naman ang lakas pa rin ng loob nitong sabihin sa akin ang katagang iyon. Anong palagay niya sa akin basta-basta na lang kalimutan ang lahat? Na parang wala lang at muling ibalik ang kung anong meron kami dati. Hindi na kita mahal. Akala ko noong mga panahon na mas pinili mo ako kumpara kay Lorenzo mahal pa kita. Pero nagkamali ako. Si Ashley na ang gusto kong makasama habang buhay. Sana hindi ka na lang bumalik Ingrid para tuluyan ko nang makalimutan ang ginawa mong mga kasalanan mo sakin kay Ashley. Seryoso kong sagot. Gulat naman itong napatitig sa akin hindi totoo iyan. Mga bata pa lang tayo magkakakilala na tayo.
Nagsumpaan tayo noon na magsasama habang buhay. Bumalik ako dahil sa iyo. Alam kong galit ka lang kaya mo nasasabi sa akin ang bagay na iyan. Umiiyak na sagot nito. Agad akong umiling. Umalis ka na. Nonsense na ang pinag-uusapan natin. Matagal ko nang kinalimutan lahat ng kasalanan na nagawa mo kay Lola. Pero gayunpaman hindi ko makalimutan na ikaw ang dahilan kaya nasira ang pagsasama namin ni Ashley. Ikaw ang dahilan kaya hindi mabuo-buo ang pinapangarap kong pamilya. Seryoso kong sagot. Mahal mo na ba talaga siya? Ganoon lang ba kadali sa iyo baliwalain ang ilang taon nating pagiging magkasintahan? Tanong nito. Ikaw ang unang sum-ira noon Ingrid, kung hindi ka sana tumalikod sa kasal natin at sumama kay Lorenzo baka hindi ko makilala si Ashley. Hindi sana siya nagdusa sa mga kamay ko. Pero tapos na iyon. Kalimutan na natin ang lahat at magsimula. May anak na kami at patuloy ko pa rin siyang sinusuyo para bumalik sa akin. Kaya please lang ito na sana ang huli mong pagpunta dito sa opisina. Kalimutan mo na magkakilala tayo at maghanap ka na ng taong pwede mong makasama habang buhay, sagot ko dito. Narinig ko naman ang paghikbi nito pero wala na akong pakialam. Itinuro ko pa ang pintuan upang palabasin ito. Get out! Seryoso kong wika. Napailing ito. Ryder, please, bigyan mo naman ako ng time na i-prove ko sa iyo na mahal kita. Pinagsisisihan ko ang lahat ng mga pagkakamali ko. Wala akong ibang hangad kundi ikaw lang. We're not getting younger. Gusto ko nang bumuo ng pamilya at wala akong ibang gustong makasama habang buhay kundi ikaw lang. Mahaba nitong wika. Umiling ako. Wala nang pag-asa pa Ingrid. Matagal ka nang kinalimutan ng puso ko, sagot ko. Bakit hindi natin subukan? Paano kung hindi kanya mapatawad? Paano kung ayaw niya na talaga sa iyo? Ryder, nandito ako. Handa kitang pagsilbihan habang buhay. Umiiyak nitong wika. Umiling lang ako dahil ni Katie ting wala na akong nararamdaman pa na kahit ano sa kanya. Matagal na siyang burado sa puso ko. Out! Get out! Sigaw ko dito. Wala na akong time pa para makinig sa mga lumalabas sa bibig nito. Lalo itong napaiyak at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Nanghihina naman akong napaupo. Hindi ko akalain na sa ilang taon na pananahimik ni Ingrid may gana pa itong bumalik na parang walang nangyari. Kang noon pa siguro ito nagpakita sa akin baka naipakulong ko na ito dahil sa ginawa niya kay Lola. Malaki ang kasalanan na nagawa niya lalong-lalo na kay Ashley. Si Ashley ang napagbintangan ko noon sa pagkakalaglag ni Lola sa hagdan na siyang dahilan na pagkakulong nito at hanggang ngayon alam kong iyon ang dahilan kaya hindi na bumalik pa ang tiwala ni Ashley sa akin. Ako din naman, gusto ko ng tahimik na buhay. Pero hindi ko alam kung paano paamuhin ang isang taong gusto nang lumayo sa akin. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ba ako at mabubuo pa ang pamilyang inaasam kong buuhin na minsan ko nang sinira dahil sa katangahan ko noon. Pinindot ko ang telepono sa harap ko at nagsalita ng sumagot sa kabilang linya ang aking secretary. Pumasok ka dito sa opisina ko, seryoso kong utos dito. Pagkatapos ay agad kong pinatay ang tawag. Wala pang ilang minuto ay narinig ko na ang mahina nitong pagkatok kaya agad ko itong unutusan na pumasok. Next time, ayaw ko nang papasukin mo pa sa opisina ko ang babaeng kakalabas lang kanina. Hindi ko siya kilala at sayang lang ang oras sa kanya, seryoso kong wika. Pasensya na po sir. Hindi na po mauulit, sagot nito habang nakayuko. Hindi ko na ito pinansin pa at inutusan na itong lumabas ng opisina ko. Kahit papaano nakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban sa halos 2 araw na hindi pagpapakita sa akin nila Ryder at Lorenzo. Kahit papaano nagkaroon ako ng katahimikan at wala kaming ginawa ni Charles kundi ang mamasyal at sulitin ang mga araw ng pananatili namin dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo na ang balik namin patungong Japan at excited na ako. Alam kong hindi ako masusundan ni Ryder doon. Isa pa balak ko din lumipat ng tirahan para makaiwas na din kay Lorenzo. Ito lang ang naisip kong paraan kung gusto ko talaga ng tahimik na buhay at malayo sa gulo. Mama, hindi po ba tayo dadalaw kay Lola Agatha? Nandito kami sa isang kilalang fast food chain nang magsalita si Charles. Napatitig ako dito at hindi ko maiwasan ang mapangiti. Ang cute talaga ng anak ko. Bakit namimiss mo na ba siya? Tanong ko. Opo. Nag-promise po kasi ako sa kanya na babalik tayo eh. Baka magtampo siya sa atin, sagot nito.
Don't worry baby, babalik tayo before ang alis natin papuntang Japan. Nakangiti kong sagot tsaka pinunasan ang gravy na kumalat sa bibig nito. Ilang saglit din itong hindi sumagot dahil nagiging abala na sa kanyang kinakain. Inilibot ko ang tingin sa paligid. Hindi ko alam kung kailan ulit kami makakabalik ng Pilipinas. Pero isa lang ang nasisiguro ko ngayon, wala muna akong balak na bumalik dito para maiwasan ang muling mag-cruise ng landas namin ni Ryder. Ituton ko ang buong atensyon ko sa trabaho at kay Charles. Wala na akong balak pa na pumasok sa panibagong relasyon dahil alam kong kahit ano pa ang gawin ko, hindi mawala-wala sa sistema ko si Ryder. So ikaw nga, hindi ako maaaring nagkamali. Napalingon pa ako sa aking likuran nang may biglang nagsalita. Kunot-nuo ko itong tinitigan sa mukha at hindi ko maiwasan na mapasimangot nang maalala kung sino ito si Ingrid. Ako ba ang kinakausap mo? Nakataas ang kilay na tanong ko. Nakatayo ito kaya tumayo na din ako. May iba pa bang tao na nakaupo malapit dito sa atin? Nakataas din ang kilay na sagot nito. Pagkatapos ay damako ang tingin ni kay Charles na noon ay abala pa rin sa kinakain. So, malaki na pala ang anak nyo. Sayang nga lang at mukhang habang buhay nang hindi niya matitikman ang isang buong pamilya. Nakangisi nitong wika, hindi ko maiwasan na may kuyam ang kamao ko. Kung wala kang magandang sasabihin pwede bang lumayas ka sa harap namin? Inis kong sagot, oops, ang alam ko public area ang lugar na ito at kahit sino pwede pumunta. Alam mo, hindi ko akalain na magkukross ang landas natin ngayon. Sayang nga lang at hindi ka nabulok sa kulungan noon. Nakangisi nitong wika, halata dito na inaasar ako. Pagak akong tumawa, hindi mangyayari iyon. Sa ating dalawa alam mo kung sino ang muntik ng maging kriminal. At isa pa, bakit mo ako kinakausap? Ang pagkakaalala ko hindi tayo ganoon ka-close. Sagot ko, biglang nanlisik ang mga mata nito kaya natawa ako. Pagkatapos ay sinulyapan ko si Charles, alam mo, hindi magandang magparinigan tayo sa harap ng anak ko kaya mukhang kami nang lang ang mag-adjust at umalis sa lugar na ito. Wika ko dito at akmang yayain ko na si Charles na umalis nang muling magsalita si Ingrid. Balita ko, inaamo ka pa rin ni Ryder para bumalik sa kanya. Alam mo bang pinuntahan ko siya sa opisina niya kanina? Matagal din kaming hindi nagkita at kita ko ang tuwa sa mga mata niya nang muli niyang masilayan ang maganda kong mukha, sagot nito. Natigilan ako. Agad na kinain ng matinding selos ang sistema ko dahil sa narinig ko sa kanya. Good for you. Don't worry, kahit ako pa rin ang legal wife, wala akong plano na guluhin kayong dalawa. And besides, pakisabi kay Ryder na huwag na siyang hahabol-habol sa amin dahil kaya kong buhayin ang anak ko sa paraan na alam ko. Sagot ko, hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi nito kaya hindi ko maiwasan na muling taasan ito ng kilay. Well, mabuti naman kung ganoon. Hindi ko akalain na ganito ka pala kabilis kausap. Huwag kang mag-alala. Agad kong ipapaasikaso kay Ryder ang divorce nyo para naman pwede ka nang maghanap ng lalaking karapat-dapat sa iyo. Nakangisi nitong sagot, hindi ko mapigilan na may kuyam ang aking kamao. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Gusto kong ipakita dito na tapos na ako kay Ryder at wala na akong balak pang maghabol. Pakisabi sa kanya na pakibilisan niya dahil minipin ako. Siguro naman hindi ka din papayag na habang buhay na tawaging kabit diba? Nakangisi kong sagot. Agad na nanlisik ang mga mata nito. Hanggat hindi maanyeld ang kasal namin, mananatili kang kabit kaya kung ako sa iyo. Sabihin mo kay Ryder na pakibilis-bilisan ang pagpa-file ng divorce namin. Nakakaawa ka naman kapag malaman ng ibang tao na nakikipagrelasyon ka sa lalaking may asawa na. Nakakababa ng dignidad iyon. Patuloy na pang-aasar ko. Pagkatapos ay hinawakan ko sa kamay si Charles at inalalayan na tumayo. Hindi nakaimik si Ingrid. Mukhang tinamaan ito sa huli kong sinabi kaya naman iyon ang ginawa kong chance para makalayo dito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang emosyon ko. Hindi ko kayang makita ang babaeng naging dahilan sa pagkasira ng masayang pagsasama namin noon ni Ryder. Ma, bad girl po ba yung kausap nyo kanina? Ang tapang kasi ng face niya eh. I don't like her. Wika ni Charles sa akin nang makalayo na kami kay Ingrid. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap ito. May gusto ka pa bang kainin or uuwi na muna tayo ng kondo? Pasensya ka na baby ha. Parang bigla akong napagod eh.
Wika ko kay Charles. Agad naman itong tumango. Sure mama. Manunood na lang ako ng favorite cartoon character ko sa TV. Sagot ni Charles. Pinisil ko muna ang pisngi nito tsaka ito hinayla palabas ng mall. Nagtaksi na kami para mabilis makauwi. Kakaiba kasi ang nararamdaman ko ngayon sa katawan ko. Nanghihina ako at pakiramdam ko bigla akong nawalan ng lakas. Gusto ko munang mahiga sa kama. Pagdating ng kondo ay agad kong binuksan ang television para kahit papaano malibang si Charles bago ako nagpasyang mahiga sa kama. Kailangan ko na sigurong magpatingin sa doktor. Habang tumatagal, pahina na pahina ang katawan ko. Baka kulang lang ako sa vitamins kaya kinakapos ako pagdating sa energy. Malapit na kaming babalik ng Japan at hindi pwedeng ganito ako palagi. Siguro susubukan kong magpa-check up bukas. Bahala na. Hindi ako pwedeng magkasakit dahil ako lang ang inaasahan ni Charles. Hindi ko namalayan na nakatulog ako. Nagising na lang ako na nangangatog na ako sa lamig. Mukhang natuluyan nga ako na magkatrangkaso. Agad kong hinanap sa loob ng kwarto si Charles pero wala siya kaya kahit nanghihina tinawag ko ang pangalan nito. Charles baby. Tawag ko sa nanghihina kong boses. Pinipilit kong bumangon pero parang wala akong lakas. Nanlalabo na din ang paningin ko dahil umiikot ang buo kong paligid. Mama, are you okay po? Laking pasalamat ko nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at narinig ko ang boses ni Charles. Pilit ang ngiting pinakawalan ko sabay tango. Hanggat maari ayaw kong mag-alala ito lalo na at kaming dalawaing ang nandito sa kondo. Yes, pwede bang abutan mo ako ng water anak? Nauuhaw si mama. Malambing kong utos dito. Hindi ito nagsalita bagkus may isang malapad na kamay ang humawak sa akin. Okay ka lang ba Ash? Kailan ka pa may nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Nagulat pa ako nang mabosesan ko si Lorenzo. Halos hindi ko nakasimaydilat ang mga mata ko kaya hindi ko napansin ang presensya nito. Enzo, sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit palagi akong nagkakaganito. Siguro kailangan ko nang magpa-check up nang hihina kong sagot. Hindi ito umiimik bagkus naramdaman okay na lang ang pag-angat ko. Dadalhin kita sa hospital Ash. Bakit hindi mo ako tinawagan gayong masama na pala ang lagay mo? Wika nito. Hindi na ako sumagot pa. Wala na akong lakas para sa ganitong bagay. Hinang-hina ako na kahit na magsalita hindi ko na kaya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at inilibot ang aking tingin sa paligid. Purong puti ang aking nakikita at hindi ko alam kung nasaan ako. Mabuti naman at gising ka na Ash. Kumusta ka na? Narinig ko pang wika ng isang baritonong boses sa gilid ko. Agad kong tiningnan kung sino ang nagsasalita at sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Lorenzo. Anong nangyari? Bakit hinang-hina pa rin ako? Isa pa, nauuhaw ako. Nanghihina kong sagot at muling ipinikit ang aking mga mata. Naguguluhan na ako sa sarili ko. Alam kong may kakaibang nangyari sa akin. Nandito ka sa hospital. Ilang araw ka nang inoobserbahan dahil sa pabalik-balik mong lagnat. Sagot nito. Halata ang sobrang lungkot sa kanyang boses kaya hindi ko maiwasan na magtaka. Napatitig din ako sa namumula nitong mga mata na halatang galing sa matinding pag-iyak. Nasaan si Charles? Tanong ko nang maisip ko ang aking anak. Hinawakan ako nito sa kamay kung saan nakakabit ang dextrose ko. Pagkatapos naramdaman ko pa ang masuyo nitong paghalik doon kaya hindi ko maiwasan na magtaka dito. Ibang Lorenzo ang nakikita ko ngayon. Nasa bahay siya. Huwag kang mag-alala, maayos ang kanyang kalagayan. Inaalagaan siya nila mommy at daddy. Mag-focus ka muna para gumaling agad, sagot nito. Napakurap ako. Hindi ko tanga para hindi maramdaman na may abnormality na nangyayari sa akin. Ikaw ba ang doktor na nag-aasikaso sa akin? Ano ang dahilan? Ano ang naging findings? Bakit ako tinamaan ng matinding sakit at hanggang ngayon bakit parang wala akong kalakas-lakas? Sagot ko. You're perfectly healthy Ash. Over-fatigue ka lang kaya ka nakakaramdam ng panghihina at matinding pagkahilo. Sagot nito habang umiiwas na tumitig sa akin. Sa ilang taon na magkakakilala kami ni Lorenzo alam ko kung kailan ito nagsisinungaling. Nararamdaman ko kung may itinatago ito sa akin. Enzo, may problema ba? Bakit parang kakaiba ka ngayon? Tanong ko. Agad itong umiling at napansin ko ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Nagtataka akong napatitig dito.
Hindi ko maiwasan na kabahan, gayunpaman pinilit ko na lang nang umiti. Nagtatampo ka ba sa akin? Nabanggit ba sa iyo ni Charles na babalik na kami ng Japan next week? Tanong ko. Agad ito'n umiling. Ayos lang sa akin, Ash. Ayos lang sa akin na bumalik ka ng Japan as long as in good health ka. Sagot nito kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Pagkatapos ay tumalikod ito at agad kong napansin ang pagyugyug ng kanyang balikat. Lalo akong nagtaka. Sorry ha, kailangan kong gawin ito. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Ayaw kong isa sa inyo ni Ryder ang masaktan kaya pinili ko na lang na bumalik muna ng Japan. Enzo, hindi ko kayang suklian ang pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Ayaw kong maging unfair sa iyo. Kaya please, pilitin mong kalimutan ako. Gusto kong iton mo sa ibang bagay ang lahat. Marami pang babae dyan na mas karapat dapat sa pamamahal mo. Sagot ko dito sabay pikit ng aking mga mata. Pakiramdam ko bigla ulit akong inantok. Hindi ko din maiwasan na makaramdam ng pagkahingal dahil sa haba ng sinabi ko. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa bagay na iyan, Ash. Hindi na importante ang bagay na iyan ngayon. Ang importante, ang kalusugan mo at gumaling ka. Narinig ko pang wika nito. Naramdaman ko pa ang paghaplos nito sa aking noo kaya hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa akin mga mata. Naramdaman ko din na may kung anong likido ang lumalabas sa ilong ko. Inaantok ako. Ano ba yan, gusto mo pa yatang paiyakan ako eh. Pwede bang pakiaabot ng tissue? May lumalabas yatang sipon sa ilong ko. Sagot ko sa mahinang boses bago ako kainin ng kadiliman. Sa muling pagpikit ng mga mata ni Ashley ay hindi niya nakita pa ang mabilis na pagkilos ng mga tao na nasa paligid niya. Hindi niya na din napansin ang tuloy-tuloy na pag-iyak ni Lorenzo na akala mo isang bata na inagawan ng candy. Doc, Lorenzo matagal nang binabaliwala ng pasyente mga sintomas na nararamdaman para sa sakit niya kaya naging mabilis ang panghihina ng katawan niya. Wika nito habang pinapanood nila ang polylines ng nurse sa tumulong dugo sa ilong ni Ashley. Sobrang putla na din ito gayong halos isang linggo pa lang naman itong nakakonfine sa hospital. Nagigising ito paminsan-minsan pero kaagad din nakakatulog dahil sa mga gamot na itinuturok dito. May pag-asa pa siyang gumaling di ba? Tanong ni Lorenzo. Tinatitigan naman siya ng kasamang doktor na si Dr. Fernando, isang hematologist-oncologist, spesyalista sa blood cancer or leukemia. Doktor din po kayo, Doc. Lorenzo, at alam niyo kung gaano ka-risky ang sakit niya. Kung nalaman agad sana natin ang sakit niya malaking porsyento na maisasalba pa natin ang buhay niya, sagot nito. Naikuyom ni Lorenzo ang kanyang kamao. Yes, hindi siya tanga para hindi alam iyon. Pero hindi siya papayag na basta na lang mawala ang babaeng matagal niya nang iniingatan. Hindi niya kayang nakikita itong unti-unting pinapatay ng sakit niya. Hindi niya kaya. Alam niyang wala pang idea si Ashley sa sakit niya. Pero sooner or later malalaman niya ito at hindi niya kayang makita kung paano niya tanggapin ang lahat. Hindi niya kayang mawala ang babaeng gumamot sa sugatan niyang puso noon. Hindi niya kayang mawala ang babaeng nagiging inspirasyon niya ng ilang taon. Doc Fernando, magtulungan tayo. Gawin natin ang lahat para mailigtas siya. Hindi ko kayang nakikita siyang nagkakaganyan. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Humahagulhol niyang pakiusap sa kasamang doktor. Napailing ito at tinapik siya sa balikat, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mapahaba pa ang buhay niya. Pero gusto na kitang tapatin ngayon, sobrang baba ng porsyento na makaligtas siya. Kumalat ng ang cancer blood sa buo niyang katawan. Masyadong mataas na din ang kanyang white blood cells. Susubukan ko lahat ng treatment na nalalaman ko. Tututukan ko siya. Pero kung ano at ano man ang mangyayari, pilitin mong tanggapin ang lahat, Doc Lorenzo. Sagot ng kasamahan niyang doktor. Pagkatapos muli nitong sinipat si Ashley. Na-i-check na din ito ang lahat ng vital signs ng pasyente. Kinausap ang nurse na naka-antibay dito tsaka lumabas ng kwarto. Naiwan si Lorenzo na hindi malaman ang gagawin. Simula nang lumabas ang result sa totoong sakit ni Ashley ay hindi na siya tumigil sa kakaiyak at hindi niya alam kung paano makabangon sa dagok na nangyari sa buhay niya ngayon. Hindi niya din alam kung paano sabihin kay Ashley ang lahat lalo na sa anak nitong si Charles. Hindi din alam ni Ryder ang tungkol dito gayon din ang buong pamilya ni Ashley.
Gusto niyang ibigay dito ang desisyon kung sakaling umayos-ayos ang kalagayan nito. Ayaw niya itong pangunahan. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Palagi niyang kasama si Ashley pero hindi niya man lang napapasnan na may dinadamdam ito sa katawan. Hindi niya man lang napansin na may malubha na pala itong sakit na iniinda. Ayos lang naman sa akin kung hindi mo ako mahal, Ash. Ayos lang naman sa akin na tingnan kita sa malayo. Basta huwag ka lang tuluyang mawala sa paningin, ayos lang sa akin iyon. Pero ang malaman na may malubha kang sakit ngayon, iyon ang hindi ko kayang tanggapin. Magpagaling ka, please. Pakiramdam ko mauuna akong mamatay sa mga nangyayari sa iyo ngayon. Isipin mo si Charles, napakabata niya pa para mawalan ng isang ina. Humahagulhol nitong iyak habang hawak ulit ang kamay ng walang malay na si Ashley. Handa akong magparaya. Pwede kang bumalik kay Ryder kung gusto mo. Pwede kang bumalik ng Japan kung gusto mo. Pwede mo akong iwasan kung gusto mo. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. I love you, Ash. Mahal na mahal kita. Lumaban ka. Impit pa rin itong wika. Hindi niya napansin pa ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Ashley dahil sa matinding pighati na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ilang oras niyang kinakausap ang walang malay na pasyente. Basta naramdaman niya na lang ang tapik ng pinsan niya na noon ay seryosong nakatitig sa kanya.